Isang napakagandang araw po sa ating lahat mga kababayan at ito tutunghayan lang po natin ang mga aktibidades ng ating Pangulo ngayong araw na ito. Kaninang umaga po ay nandun po siya sa Cavite at ngayon naman ay pagpapatuloy ang pamimigay po ng ikangay tulong sa ating mga magsasaka at mga fisherman. Ayan po, nasa Batangas naman po siya ngayon. Umpisahan po natin dito po sa maiksing pananalita ni Secretary Rap Recto. Maraming salamat, Mayor Patron. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, inaanyayahan po natin si Secretary Ralph G. Recto ng Department of Finance para sa kaniyang mensahe at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Maraming salamat, mahal na Pangulo, mga kaklase seatmate ko sa kabinete at sa Kongreso, mga punong palalawigan, mga alkalde ng mga lungsod at bayan ng Batangas, Laguna at Quezon, mga probinsya na hindi lang mayroong historical and social linkages, hindi lang bounded by a common language, pero isang manufacturing, industrial at agricultural powerhouse na rin. Itong economic triangle na ito ay malaki ang ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Salamat sa inyong pawis at pagpupunyagi, mga kababayan. Magandang umaga po at tuloy po kayo sa Batangas. Alam ko hindi pa natilaok ang manok ay naghanda na kayo sa pagparine-dine. Ganon din naman ang ating Pangulo na hindi pa sumisikat ang araw ay nagtatrabaho na. Sa totoo lang, mas marami pang text sa akin ang Pangulo kaysa sa text sa akin ng aking asawang si Ate B. Kahapon nga, ang call time namin sa jump-off point papuntang Montalban, Rizal para inspeksyonin ang isang napakalaking dam doon ay alas 7 ng umaga. Umuulan pa at may kulog. Pero ang abiso sa amin, kahit magdelubyo pa, tuloy ang biyahe ng Presidente. Sa loob po ng 3 buwan, ito na ang pangatlong pagdalaw niya sa Batangas. Wala pa pong Pangulo ng Pilipinas na ganong kadalas ang pakipagdaupang palad sa atin. Ngunit, hindi niya lang ito ginagawa sa Batangas. Sinusuyod niya ang buong kapuluan. Ngayong araw na ito, sa Tawi-Tawi, sa susunod na araw, mababalitaan na lang natin na nandun siya sa Bohol at wala pang 24 na oras, nandun naman siya sa Surigao. Higit 30 taon na ako sa serbisyo publiko. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganito ang paglalagare ng isang Pangulo. Higit 30 taon na ako sa serbisyo publiko. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganito ang paglalagare ng isang Pangulo. Ibang klase ang ronda ng Pangulo. Ang karaban ng serbisyo, ang pasada ng kanyang ayuda, katulad ngayon, 10,000 Batanggenyo ang makikinabang. Ngunit ang Pangulo, walang pinipiling lugar. Ang Pangulo, walang pinapaboran na rehiyon. Ang Pangulo, pantay-pantay ang pag-aruga. Sapagkat, at ito'y madalas nang sabihin, Pangulo siya ng buong Pilipinas, hindi ng isang partido, hindi ng isang paksyon, hindi ng isang paniniwala. Alam niyo po, bilang presidente, ang ganitong pagbaba sa masa ay pwede naman niyang iutos na lang sa kanyang kabinete. Pwede niyang i-text, i-email, i-viber o i-chat group na lang at utusan kami. Pero di niya type yun. Ang gusto niya ay makasalumuha ang taong bayan. Marinig ang inyong hinaing. Direkta, walang filter, walang layer. Ito ang Pangulong, ang gusto ay siya mismo ang pumisil sa pintig ng masa at marinig ang itinitibok ng kanilang mga puso. Sa kanyang administrasyon, hindi ang taong bayan ang kailangan pumunta sa Malacanang. Ang Malacanang mismo ang pupunta, dudulog sa mamamayan. At ang pagtitipon na ito ay ang preba na ganong kahanga-hanga pamamahala. Turuin ko lang po at ipagdiinan ko ang ilang punto.
Una, ang mga tulong na personal na inihahatid ng ating Pangulong BBM ngayon ay maliit lang na bahagi ng ilang daang bilyong pisong halaga ng mga proyektong nakalaan para sa Timog Katagalugan. Ika nga nila, mga tilamsik lang ito. Pangalawa, ito'y galing sa buwis na inyong binabayaran, kaya ito'y binabalik lang ng Pangulo sa inyo. Pangatlo, ito'y pagpapatunay na maagap ang Pangulo sa pagtugon sa hamon na dulot ng kalamidad. Tulad ng tagtuyot, Pangulong may malasakit. Pang-apat, ito ay bahagi ng isang plano sa ilalim ng bagong Pilipinas na huhubog sa isang magandang bukas at maunlad na Batangas. Sa laban na ito, ikinararangal kong maging isang kabalikat, sugo, utusan, katrabaho ng isang masipag at marangal na Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong malasakit, serbisyo sa mga Batanggenyo at sa lahat ng Pilipino. Palakpakan po natin ang ating Pangulo. And at this juncture, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat sa kalihim ng kagawaran ng Ingat Yaman. Ngayon ko lang narinig yung translation sa Tagalog ng finance. Pero bagay na bagay sa trabaho po ni Secretary Ralph Recto. Magsiupo po tayo. Andito rin po, kasama din po natin ang mga kalihim ng mga iba't ibang departamento. Andito po ang DA Secretary Kiko Laurel. Dahil po ang Department of Agriculture ang isang lead agency para pagandahin at palaguin at palawakin ang ating sektor ng agrikultura. Yan po ay pundasyon ng isang matibay na ekonomiya, isang matibay na populasyon na sa ating mga kababayan, na kapag maayos ang food supply, maayos ang ating pagbigay ng hanap buhay sa ating mga magsasaka at mangingisda, ito po ay magbibigay ng maayos na lipunan ng Pilipinas. At makakaasa po kayo na patuloy po namin kayong aalalayan. Sama-sama tayong maglakbay tungo sa isang mas masaganang bukas, ang bukas ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating mangingisda, mabuhay ang Batangas, mabuhay ang Quezon, mabuhay ang bagong Pilipinas. Mula po sa bayan ng Magigiting, kasama ng libu-libong mga magsasaka at mangingisda, ay ang aming taos-pusong pasasalamat, mahal naming Pangulo. Sa oras na ito, inanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating farmers and fisher folks na apektado ng El Nino.